Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Esteban at shoutout kay Cathy De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Damn it. Parang nakakita ng multo si Huya. Ang buong ukit na bato ay talagang ganap na napuno ng itim na enerhiya. This is simply too much. Hindi ba ito ang kalaban? Paano na ang kalaban ay maaaring tadteren ang mga kandado ng iyong sariling tahanan? Anong ginagawa mong nakatayo? Bilisan mo, nakangiting udyok ni Han Sanchen. Huminahon si Huya at tumango, pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang kalmado at nakuha muli ang kontrol sa lahat ng itim na enerhiya. Tahimik na pinanood ni Han Sanchen ang mga pagbabago, nagbibigay lamang sa kanya ng tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ng hindi nakakagambala sa kanyang mga operasyon. Matapos masakop ng itim na enerhiya ang lahat ng mga inukit na bato, hindi alam ni Huya ang kanyang sinabi sa kanyang bibig. Pagkatapos, ang itim na enerhiya ay biglang tumigil ng tuluyan sa mga inukit na bato, makalipas ang mga ilang segundo, biglang nawala ang itim na enerhiya, at parang walang nangyari sa buong ukit na bato. Tahimik, kakaibang tahimik, nakapikit pa rin si Huya, at pinapanatili pa rin ni Han Sanchen ang supply ng enerhiya. Bagamat parang wala lang, ramdam ni Han Sanchen na gumagamit pa rin ng enerhiya si Huya. Gayunpaman, hindi sila nakikita sa oras na ito. Tawag. Isang bug zone ng mainit na hangin ang biglang umihip sa mga hubad na inukit na bato, at sa ilalim ng mainit na hangin, ang mga bakas ng pulang dugong likido tulad ng dugo at gintong buhangin ay lumitaw sa buong mga inukit na bato, at ang mga ito ay damaloy ng dahan-dahan. Sa kalaunan, ang lahat ng likido ay nagsimulang damaloy ng mabagal. Ito ay orihinal na isang ordinaryong inukit na bato, ngunit sa ilang kadahilanan, pagkatapos damaloy ang parang dugong gintong buhangin, ang buong batong inukit ay nagmukhang napakaganda. Kasabay nito, may mga pagsabog din ng mga kakaibang tunog ng pagklik. Saglit, isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa puso ni Han Sanchen. Ito ay isang uri ng pagpapahinga na pumipigil sa pagpapakawala ng kalikasan, at ang mga tao ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na pagka-relax at pagsabog ng kasiyahan. Paano naging ganito? Kakaibang naisip ni Han Sanchen. Pero obviously, walang nagbigay sa kanya nitong sagot. Habang palakas ng palakas ang tunog ng pagklik, ang buong ukit na bato ay biglang nagsimulang gumalaw ng mahina. Sinira nito ang pakiramdam ng kapayapaan ni Han Sanchen at lalo pang na-stress si Huya sa labanan. Parang diniin siya ng puwersa ni Chen Jun kaya hindi siya komportable. Halatang napansin ito ni Han Sanchen, at nagmamadaling ginalaw ang enerhiya sa kanyang kamay upang suportahan siya ng isang energy protective shield. Ang iyong katawan at lakas ay hindi sapat upang suportahan at i-activate ang buong mekanismo ng pagukit ng bato. Sa makatuwid, kapag ang pormasayon ay na-activate, ang iyong buong katawan ay mapapalibutan ng kapangyarihan ng pagbuo, at ang presyon ay magpapasabog sa iyo. Pero don't worry, with me here, nothing will be a problem. I will put up a protective shield for you, and you can continue to do your thing, you don't need to worry about other things. Nang matapos siyang magsalita, ang energy shield na ginawa ni Han Sanchen ay nagsimulang maglabas ng mga pagsabog ng gintong liwanag. Si Huya, na pinoprotektahan ng gininto ang liwanag at kalasag ng enerhiya, ay nadama na ligtas sandali. Iba talaga ang feeling na may boss sa tabi mo. Pagkaraang patatagin ang isip ay buong puso ring pinasok ni Huya ang sariling ritmo. Habang nag-volley siya sa harap niya, nagpatuloy siya sa pagguhit ng ilang pattern gamit ang kanyang mga kamay. Sa wakas, nang makumplito ang pattern, nag-volley siya ng kaunti, at isang halos magkaparehong kopya ng inukit na bato ang lumitaw sa hangin. Break! Malamig na sigaw ni Huya, at sa sumunod na segundo,
direktang lumipad sa langit ang pattern ng pagkopya at patuloy na lumaki. Pagkatapos noon, ang mga panggagaya sa langit at ang mga inukit na bato sa lupa ay ganap na magkaharap, umaalingaw-ngaw sa isa't isa, noon lamang biglang kumislap ng liwanag ang mga imitasyon, at pagkatapos ay nahulog silang lahat sa mga inukit na bato. Boom! Yumanig ang bundok, at biglang nahati ang bundok sa dalawang hati simula sa gitna. Dahil masyadong seryoso si Huya, nasa gitna siya ng formation, ang kalaliman sa gitna pagkatapos hatiin ang bundok sa dalawang hati ay nasa paanan niya, kaya naman, saglit siyang hindi nag-react at muntik na siyang mahulog sa bangin. Buti na lang, si Han Sanchen ay may mabibilis na mata at mabibilis na kamay at direktang ginamit ang energy shield para iangat ito. Okay ka lang ba? Tanong ni Han Sanchen. Umiling si Huya at tumingin sa bangin na pinaghihiwalay ng kanyang mga paa, saglit siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pananabik. Pinuno, nakikita mo, ang kalaliman na ito ay hindi simple. Oo, kahit na ang kailaliman ay napakalalim na walang ilalim, alam ni Han Sanchen na tiyak na hindi ito simple doon sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa malakas na enerhiya ng demonyo na nagmumula sa ilalim ng kalaliman. Parang hindi ako naniwala sa iyo ng mali, syempre congratulations to you, you were able to guess such a difficult point. Sa ilalim nito, naniniwala si Han Sanchen na ito ay karaniwang pagkain lamang. Mukhang tuwang-tuwa si Huya at tumingin kay Han Sanchen, halos sabay na sabi ng dalawa, bumaba ka at tingnan mo. Nanguna si Han Sanchen, na sinundan ng malapitan ni Huya. Ang dalawa sa kanila ay mabilis na lumipad sa ilalim ng kalaliman na parang dalawang sinag ng liwanag ng espada. Mamaya, kahit anong mangyari, dapat sumunod ka sa akin ng maigi at hindi magkamali, naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Huya, naiintindihan ko, pinuno. Napakabilis ng paglipad ng dalawa, at naramdaman ni Huya na parang nagliyab ang hangin sa paligid dahil sa bilis. At halos lumipad na silang dalawa sa bangin, muling nagsama-sama ang orihinal na nahati na mga bundok, na parang walang nangyari noon. Sobrang dilim ng paligid, pero hindi man lang bumagal ang takbo nilang dalawa. Sa kapaligirang ito, halos imposibleng makakita ng kahit ano gamit ang mata. Higit ding umasa si Han Sanchen sa pagdama sa direksyon habang ikinakalat ang kanyang espiritual na kamalayan at nadarama ang dumaraming lakas ng demonyo. Makalipas ang mga ilang minuto, bumagal si Han Sanchen, nakasimangot at nagtanong, base sa nakita natin, 100 metro lang ang layo ng bundok na ito, bakit tayo lumipad ng napakatagal na hindi nakarating sa ibaba? Tanong ni Han Sanchen, nag-aalala pa rin na may napasok siyang maze. Kung tutuusin, maraming beses nang nakatagpo si Han Sanchen ng ganitong bagay. Saka, sa isang lugar na may ganitong marahas na demonyong enerhiya, normal na magkaroon ng ilang uri ng mekanismo ng pagtatanggol. Umiling si Huya, pinuno, maaaring hindi kasing lalim ng pangunahing altar ang ugat ng dragon, ngunit kadalasan ay napakalalim ng mga sanga. Tumango, nagpa siya si Han Sanchen na magpatuloy. Pagkahulog pa ng ilang minuto, huminto ulit si Han Sanchen. Gayunpaman, ang kakaiba sa huling pagkakataon ay sa pagkakataong ito ay tumigil si Han Sanchen dahil narinig niya ang tunog ng tumutulong na tubig sa ibaba. Gumalaw ang enerhiya ni Han Sanchen, bumukas ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa ibaba sa madilim na kadiliman. Sigurado, 100 metro lamang sa ibaba, mayroong isang malaking pool na halos 50 metro ang lapad. Mabango ang malansang amoy, dala ang malakas na aura ng demonyo, ang pamilyar na pakiramdam ay natural na pamilyar sa Han Sanchen. It really is a pool of blood, ito talaga ang food source nila. Hindi maipaliwanag na nasa sabik si Han Sanchen, ngunit hindi rin maipaliwanag na kinakabahan. Leader ng alyansa, buti na lang at natupad mo ang iyong misyon. Huya sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at halaga ay ganap na naisaaktibo sa sandaling ito. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, huwag kang masyadong maging masaya, wala ka bang nakitang mali? Huya nag-isip sandali, at agad na naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang sumimangot, at siya ay labis na nalito, pinuno, dahil ang lugar na ito ay isang lugar ng pagkain, kung gayon ito ay dapat na isa sa mga napakahalagang muog kahit na ano, isa, pero mula umpisa hanggang wakas, wala kaming nakita ni isang tao. Oo, ito ang inaalala at pinag-iingat ni Han Sanchen.
Tulad ng isang mahalagang lugar, kahit na ito ay malayo sa larangan ng digmaan, kahit na hindi nila iniisip na ang mga kaaway ay matatagpuan ito ay ganap na imposibleng iwanan ito dito ng ganito. May ambush ba? Kumunat ang noo ni Huya. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit sa isang galaw ng kanyang kamay, ang energy shield kay Huya ay agad na nagbuga ng gintong liwanag. Pagkatapos noon, ang buong energy shield ay dinala si Huya ng direkta patungo sa dagat ng dugo sa ibaba. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay nagtatago sa dilim. Gusto niyang gamitin ang pangil ng tigre bilang pain para makita kung ano ang kabuluhan dito. Hindi nagtagal, nakarating na si Huya nang wala pang 5 metro ang layo mula sa Blood Sea, ngunit nang siya ay lalakad pa, isang invisible energy ang direktang nagpatalbog nito palayo. Kung wala si Huya ng energy protection shield ni Han Sanchen, natatakot ako na ang rebound lang na ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen, na nasa malayo, ay lubos na nakadarama ng napakalaking kapangyarihan na dala ng rebound ng energy shield sa itaas ng Blood Sea. Hindi na kumibo si Han Sanchen at patuloy na nagtago. Halos kasabay nito, biglang lumiwanag ang mga ilaw sa Blood Sea sa ibaba, at pagkatapos, isang grupo ng humigit kumulang 30 tao ang lumitaw sa tabi ng blood pool mula sa kung saan. Sino ang nandito? How dare you trespass into forbidden areas? Ang pinuno ay isang binata, mga 30 taong gulang, may inchik na mukha, na medyo gwapo at medyo nangingibabaw. Tungkol sa mga lalaki at kabayo sa likuran niya, maingat din silang pinagmamasdan ni Han Sanchen, at karamihan sa kanila ay medyo mahusay sa paglilinang. Gayunpaman, hindi pa rin pinili ni Han Sanchen na magpakita. Kahit na ang mga taong ito ay mukhang talagang makapangyarihan, hindi pa rin naniniwala si Han Sanchen na ang isang mahalagang lugar ay ang mga pusa at aso lamang. Kumislap ang kanyang kamalayan, at isang tinig ang pumasok sa isip ni Huya, laro mo Yun na sila. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!